Malaking balita po ito para kay Tatay Digong. Ang Niger po, isang African country, ay bumitiw na naman sa pagiging miyembro ng ICC. Bago po bumitiw itong bansang Niger, yung Burundi na taga-Africa din, ang Pilipinas at ang Hungary, kauna-unahang European na bansa, ay bumitiw din sa ICC. Ang dahilan ng Niger, kasi ang ICC daw ay instrumento ng kolonyalismo. Ang Niger po ay isang dating French colony. Alam nyo, matindi ang mga Pranses pagdating sa kanilang mga sinakop na bansa. Dahil hanggang ngayon, talagang tinatrato pa rin nilang parang colonies ang mga African countries na yan, pati ang kanilang mga currency nakakabit pa rin sa Central Bank ng France. No? So, hindi talaga nagbigay ng tunay na kalayaan itong France sa kanilang mga dating colony. Now, bukod po sa Niger, may dalawa pong bansa na kasabay nag-anunsyo ng Niger doon sa intensyon na mag-withdraw. No? Ito pong bansang Mali at saka ang bansang Burkina Faso. Ito pong tatlong bansang ito ay kabahagi ng Organization of Saheli States. No? At silang tatlo po ay magkakaratig bansa at sila rin po ay pare-parehong mga naging colonies ng France. So inaasahan po natin matapos magbitiw ang Niger, magbibitiw din po itong Mali at saka Burkina Faso kasi nag-anunsyo sila kasabay ng Niger na sila ay bibitiw sa ICC dahil nga daw ito daw po ay instrumento ng mga kolonyal ng France. Now yan din po sinasabi ni Tatay Digong, no? Na itong ICC na ito talaga yung mga European colonial powers na nagpupumilit na ipagpatuloy ang kanilang impluensya sa mga dati nila mga colonies, no? At siyempre tayo po ay kabahagi din ng mga bansa na sinakop din ng dating ng Espanya noong mga unang panahon, dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga bayani gaya ni Rizal at ni Andres Bonifacio. No? So yung pagbibitiw, sabi ng Niger, kabahagi yan ng pagkakaroon ng tunay na kalayaan laban doon sa mga sumakop sa kanilang mga bansa. At ang Niger nga po ay colony ng France. Now, bukod po sa Niger, nagsalita na rin po. Dati-dati pa ang South Africa, ang economic powerhouse ng ICC na nais rin nilang bumitiw. In fact, sinimulan nila ang proseso pero ibinawi. Pero ngayon po, nagsasabi pa rin sila na kinukonsider nilang bumitiw. Bukod pa po sa South Africa, ang bansang Uganda ay nagsabi na hindi sila masaya sa pagiging miyembro ng ICC at ang bansang Kenya ay nag-iisip na rin po na bumitiw. Sa totoo lang po, nung ako'y minsan nangampanya para sa International Law Commission, yung buong organization, yung buong African Union na merong 52 membership ay sabay-sabay na nagsabi na baka nga sila bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pag yan po ay nangyari, well, 52 states po ang miyembro ng African Union, umalis na ang Burundi, umalis na ang Niger, baka alis na rin yung Burkina Faso at saka yung Mali. So out of 52 states, 48 states ang posibleng bumitiw pa sa ICC. Kapag natuloy po yan at talaga namang sinasabi nila na it's a matter of time na bibitiw sila sa ICC, ang matitira na lang bansa ay mga bansa ng Europa at saka bansa ng Latin America. Dito po sa Asia, halos wala naman talagang nagmiyembro dyan. No? Ang talagang nagmiyembro lang sa Asia ay Japan at saka ang Cambodia at saka Timor-Leste, no? Na talaga naman po, kaya naman po sila napilitang maging miyembro dahil nakatali po yan sa kanilang mga nakukuhang mga aid dyan po galing nga sa mga European countries. Talagang European Court naman po ang ICC. Ang tanong, kapag natuloy nga itong pagbitiw, hindi lang po ng Mali at ang Burkina Faso at sigurado na po yan, kapag natuloy pa yung sinasabi na bibitiw din ng South Africa, ang Kenya, Uganda at yung African Union, ano bang mangyayari? Anong epekto nito kay Tatay Digong? Well, unang-una po, may posibilidad na kapag sabay-sabay nagbitiw ang mga African states, mawawalang saysay na po ang International Criminal Court. Unang-una, no? Katawa-tawa naman sila na International Criminal Court, ang mga miyembro lang ay mga Europeans at mga Latin Americans. Huwag po nating asahan na yung mga Latin Americans mananatili. Bakit? Kasi ang Latin Americans po, yung mga bansa doon ay hati po yan. Yung mga mas malapit sa Russia, gaya ng Venezuela, well, dati po, no, ewan ko kung ano ngayon mangyari, yung Cuba at saka yung I think Guatemala at saka yung mga malalapit sa Amerika gaya ng Chile, gaya ng Argentina. Pero neither Russia nor Amerika po ay member ng ICC. So sa totoo lang, wala masyadong hawak ang ICC sa Latin American countries kasi halos lahat sila
ay naging colony ng Spain o kaya di naman kaya ng Portugal. Alam ko na ang Espanya nangangampanya pa rin na sa kanyang mga dating colonies gaya ng Pilipinas at yung mga Latin American countries sa manatili pa rin sa ICC, pero napakahina po ng impluensya ng Espanya, hindi gaya ng France na hanggang ngayon nakatali sa kanilang ekonomiya sa ekonomiya ng France. So sa akin, wala talagang malakas na dahilan para manatili yung mga bansa ng Latin America sa ICC. Baka mauna lang na bumitiw yung mga bansa na mas malapit sa Russia at saka sa China, gaya po ng Venezuela, gaya ng Nicaragua, gaya ng Guatemala, no? At susunod naman yung mga ibang bansa kasi wala naman talagang impluensya ang Espanya sa kanila. If at all, gaya natin, nabubusit po ang mga dating colonies ng Spain sa mga Espanyol. Tayo talagang nagpakamatay mga ninuno natin para magkaroon ng kalayaan. So anong epekto nito? Well, kung sabay-sabay pong umalis sa mga African states, sabay-sabay umalis ang Latin American states, wala na pong estadong matitira. Ang pinaka magandang mangyari pag sabay-sabay bumitiw sa ICC, magde-decide ng ICC, isarado na ang korte. Bakit? Una-una, kung wala sila mga bansa na kasapi, paano nila i-raise yung pondo na kinakailangan nila para magpatuloy ng paglilitis, no? Pero siyempre, baka naman hindi mangyari yan na sabay-sabay bumitiw. Pero bantayan niyo po yan. Ha? Ako, inaantay ko lang na merong maunang African state at inaasahan ko yung 52 states talaga na African Union. Sabay-sabay na po yan. Sunod-sunod na po yung bibitiw. So ang ideal is pag bumitiw na ang buong Africa, bumitiw ang buong Latin America, baka sabihin na ng mga Europeans, okay, hindi gumagana itong ICC kasi sa ang katotohanan naman, nung hindi nagmiyembro ang Amerika, ang Russia at ang China, talaga namang alam nila na baka hindi magtagumpay ang ICC. Kasi hindi naman ito kauna-unahang pagkakataon na nagtangka silang bumuo ng ganitong korte. Talaga naman pong meron ng mga naunang pagtatangka na magkaroon ng International Criminal Court, hindi lang natutuloy kasi nga yung mga estado ayaw nila na mabawasan ang kanilang soberenya. Kinakailangan pa rin talaga na dahil pinangangalagaan nila yung pagiging independyenteng mga bansa, sila pa rin ang lilitis sa mga kaso sa nangyayari sa kanilang teritoryo. So, scenario number 1, dahil magkakaskade o talagang magkakaroon talaga ng malawakang pagbibitiw, baka sumuko ng ICC. Kapag sinarado ang ICC, kinakailangan palayain nila si Tatay Digong. Scenario number 2, hindi mangyari yung sabay-sabay na pagbibitiw, bagamat maraming bibitiw. Ano naman ang epekto nito kay Tatay Digong? Well, siguro kapag maraming bumitiw, bagamat hindi majority ay bumitiw, mag-iisip naman ng ICC. Bakit ba ayaw nila sa ICC? Ang pangunahing dahilan kaya ayaw nila sa ICC dahil nga dun sa pagiging malayang mga bansa. Ayaw nila naghihimasok ang mga dayuhan dun sa mga bagay-bagay na talagang sila lang dapat ang gumagawa gaya ng pag-iimbestiga at paglilitis ng mga kaso, mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. At dahil dyan, posible na baka isimi naman ng mga maestrado, sige na nga, para maengganyo yung mga estadong hindi pa bumibitiw na wag nang bumitiw, pag-aaralan natin uli itong jurisdiction ng Pilipinas upang iparating ang mensahe na kaming ICC, hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga estado. Yan po talaga yung pinaka mabuting gawin ng ICC kasi nga po, ang pangunahing kawalan ng interes para manatili maging miyembro ng ICC at para maging miyembro ng ICC ay yung paghihimasok doon sa internal domestic matters gaya ng paglilitis ng mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. So ang scenario number 2, para lang ma-convince yung mga bansa na kasapi na wag bumitiw at maengganyo yung hindi pa sumasapi, baka i-dismiss nila ang kaso ni Tatay Digong dahil lack of jurisdiction para ang mensahe, hindi kami magpipilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga bansa na maging kasapi ng ICC. O di ba kapag ginawa nila yan, mawawala na yung alinlangan ng mga estado na baka nga baliwalain ang kanilang pagiging malayang bansa, mabaliwala ang kanilang pagiging soberenyang bansa. Malakas po yung probability dyan. Kasi sabihin na natin, 30 African states. Sabihin na natin, hindi lahat 52 states bumitiw, pero 30 states. O sabihin na lang natin, 10 African states ang sumunod. Siyempre, gagawa naman ng hakbang ang hukuman para pigilan yung natitirang 38 states na bibitiw.
At gagawin nila yan sa pamamagitan ng paggagawa ng ehemplo kay Tatay Digong na dahil hindi na nga kasapi ng ICC ang Pilipinas, ititigil nilang paglilitis para sabihin doon sa mga natitirang African states, huwag nyo nang ituloy ang pagbibitiw dahil ito, kinikilala naman namin, unang-una, na meron talagang kalayaan, independyente ang mga bansa ng daigdig at meron silang soberenya at hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw nyo na sa ICC. Ako po, talagang sinuportahan ko po itong pagiging miyembro ng ICC. Bakit? Kasi po, hindi tayo nawawalan ng gera. At importante naman na kung nagkakaroon ng matinding labanan at walang gobyerno na makapagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng kaharasan, dahil ako naman po, tumayo akong abogado ng mga comfort women, yung mga ginahasa ng mga bansang Hapon, na kailan lang kami nagkaroon ng recognition at desisyon na mali ang ginagawa ng Pilipinas na hindi isinusulong ang interes ng ating mga comfort women para sa katarungan. At ang irony of it, ang napakalaking supporter ng ICC ay Japan, pero ang Japan ang ayaw magbayad ng reparation sa mga ginahasa nila mga Pilipina. Well, ako po talaga naniniwala na kinakailangan kapag hindi gumagana ang mga lokal na hukuman, meron namang mapupuntahan ang mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen para katarungan. Pero hindi po ibig sabihin yan na talagang babaliwalain na ang soberenya ng mga bansa at mga lokal na hukuman. Kinakailangan talaga ang mga lokal na hukuman pa rin ang court of first instance. Dahil kapag hindi po nila binigyan ng pagkakataon ang lokal na mga estado na litisin itong mga krimeneto, mababaliwala ang kanilang pagiging independyente, mababaliwala ang soberenya, at mawawala ang suporta ng ICC. So ngayong nagbitiw ang Niger, at sigurado po ako, susunod ng Burkina Faso at ang Mali, at baka sundan na yan ng Uganda at ng Kenya. Ang tanong, ICC, what's your move? Sabi nga ng awit, ICC, hawak mo ang beat. Pwede ka magpumilit na litisin si Tatay Digong, maging dahilan para mawalan talaga ng tiwala ang mga bansa sa ICC at maging dahilan para sila ay bumitiw na sa pagiging miyembro, or seize the moment. Aminin, walang jurisdiction kay Tatay Digong nang mapadalang mensahe, hindi naman maghihimasok ang ICC sa mga malayang bansa at hindi niya babaliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa.